Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Emmanuel de la Cruz at inilaan ko po ang aking buong karera sa pagtulong sa ating mga minamahal na senior citizen upang sila'y mamuhay ng mas malusog at mas aktibo. Isang malaking karangalan po para sa akin na maibahagi sa inyo ang ilang mahahalagang kaalaman ngayon. Naisip niyo na po ba kung paano ang isang simpleng gawain tulad ng paglalakad na halos buong buhay na nating ginagawa ay bigla na lang maaaring maging mapanganib pagtuntong ng edad 70? Ang paglalakad po ay isa sa mga pinakapangunahing sandigan ng ating kalayaan at kasarinlan. Gayunpaman, may ilang mga nakasanayan na maaaring gawing delikado ang ating pang-araw-araw na paglalakad. Ang isang maling hakbang lamang ay maaaring humantong sa malubhang kahihinatnan mula sa pagkabali ng buto sa balakang hanggang sa pangmatagalang hindi pagkilos. Pero heto po ang magandang balita, ang pagkilala at pag-iwas sa mga ganitong nakasanayan ay makatutulong sa inyo na manatiling aktibo, ligtas at masigla hanggang sa inyong pagtanda. Halina't tuklasin natin ang 5 pagkakamali sa paglalakad na dapat ninyong iwasan at kung paano mapapanatili ang inyong kakayahang kumilos ng may kumpiyansa. Una, paglalakad ng walang angkop na sapatos. Ang mga sapatos na komportable ninyong naisusuot noong kayo'y mas bata pa ay maaaring hindi na angkop para sa inyo paglampas ng edad 70. Sa ating pagtanda, numinipis po ang natural na padding o sapin sa ating mga talampakan, maaaring humina ang arko ng ating paa at kahit ang maliliit na pagbabago sa istruktura ng paa ay maaaring gawing masakit ang dating komportableng sapatos. Ang sapatos na hindi kasya luma, mana o walang suporta ay hindi lang po hindi komportable. Ito po ay mapanganib. Ang isang maling tapak lang dahil sa maling sapatos ay maaaring mauwi sa pagkahulog, pananakit ng kasukasuan at pangmatagalang problema sa pagkilos na maaaring unti-unting kumuha ng inyong kalayaan bago nyo pa man ito mapansin. Marami sa ating mga senior ang nag-aakala na ang komportableng sapatos ay yung malambot at sobrang kutsyon. Subalit, ito po ay isang mapanganib na maling akala. Ang sobrang kutsyon ay maaaring makasira sa inyong balanse at bawat hakbang ay magiging alanganin. Ang sapatos na walang sapat na suporta sa arko ng paa ay maaaring magdulot ng pananakit ng tuhod, maling pagkaka-align ng balakang, at problema sa likod na gagawing nakakapagod ang paglalakad imbes na isang natural at kasiyasiyang gawain. At huwag po nating kalimutan ang panganib ng madulas na suwelas. Ang isang biglaang pagdulas sa nakatiles na sahig o basang bangketa ay maaaring magresulta sa pinsalang babago sa inyong buhay sa isang iglap. Ang problema po ay hindi lamang ang sapatos mismo, kundi ang nakasanayang pagbabalewala sa kahalagahan nito. Madalas ipinagpapatuloy ng mga nakatatanda ang pagsusuot ng sapatos na hindi na talaga kasya, iniisip na ang discomfort ay bahagi lang ng pagtanda. Nakatsinelas lang na walang katatagan o ipinipilit ang paa sa matigas at lumang sapatos na humahadlang sa kilos imbes na sumusuporta rito. Ang katotohanan po, ang inyong mga paa
ang pundasyon ng inyong kakayahang kumilos. Ang pagpapabaya sa mga ito ay parang pagtatayo ng matibay na bahay sa mahinang pundasyon. Ilang panahon lang, ito'y magsisimulang gumuho. Isipin po ninyo kung gaano kadalas kayo naglalakad sa isang araw mula sa pagbangon sa umaga, pagkilos sa loob ng bahay, paglalakad sa labas o pag-aasikaso ng mga kailangan. Ang inyong mga paa ay puspusang nagtatrabaho para suportahan kayo. Bawat hakbang ninyo sa maling sapatos ay nagpapataas ng inyong panganib sa sakit, kawalan ng balanse at malubhang pinsala. Sa kabilang banda, ang tamang sapatos ay hindi lamang tungkol sa ginhawa. Ito'y tungkol sa pagpapanatili ng inyong kakayahang kumilos ng malaya at may kumpiyansa sa darating pang mga taon. At ano nga ba ang silbi ng paglalakad kung bawat hakbang ay isang panganib sa halip na pinagmumulan ng lakas? Dahil ang totoo ang inyong kaligtasan sa paglalakad ay hindi lang nakasalalay sa kung anong nasa inyong mga paa. Ito'y tungkol din sa kung ano ang nasa ilalim nito. At yan po ang magdadala sa atin sa susunod na mahalagang pagkakamali na nagagawa ng maraming senior. Ikalawa, pagbabaliwala sa hindi pantay na dinaraanan. Ang lupang tinatapakan natin ay hindi kailanman kasing sigurado ng ating inaakala. Ang basag na semento sa bangketa, ang bahagi ng daan na maraming maliliit na bato, ang hindi inaasahang lubak sa kalsada, ang mga maliliit na irregularidad na ito ay maaaring baliwala lang noong kayo'y mas bata pa. Ngunit paglampas ng edad 70, ang mga ito'y maaaring maging mga nakatagong panganib na kayang gawing isang mapaminsalang pagkahulog, ang simpleng paglalakad. Ang masaklap na katotohanan, ang ating mga reflexes o bilis ng pagkilos ay hindi na kasing bilis ng dati at ang ating kakayahang makabawi mula sa pagkakadapa ay hindi na rin kasing dali. Isang saglit na kawalan ng atensyon, isang maling tapak at maaari kayong bumagsak sa lupa, haharap sa mga pinsalang maaaring magbago ng inyong buhay sa isang iglap. Karamihan sa mga tao ay iniisip na lagi nilang masasalo ang kanilang sarili kung sila'y matitisod. Ang paniniwalang yan ay mabilis na naglalaho kapag pinabagal na ng edad ang bilis ng reaksyon at pinahina ang lakas ng kalamnan. Ang dating bahagyang maling hakbang na madali lang iwaksi ay nagiging malubhang pagkahulog na humahantong sa bali ng buto, punit na litid o maging pinsala sa ulo. Hindi lang ito tungkol sa sakit o tagal ng paggaling. Ito'y tungkol sa pagkawala ng kumpiyansa na kasunod nito. Maraming senior na nakaranas ng matinding pagkahulog ang nagkakaroon ng takot sa paglalakad na humahantong sa pagbawas ng aktibidad, pagkawala ng kalamnan, at mas mataas na panganib ng mga pagkahulog sa hinaharap. Nagiging isang siklo ito na nagsisimula sa isang maling hakbang sa hindi pantay na daan. Ngunit ang tunay na panganib ay hindi lamang nasa daan. Ito'y nasa nakasanayang pag-aakala na ang lupa ay laging ligtas. Madaling balewalain ang mga pamilyar na daan, nagtitiwalang ang mga bangketa, driveway at maging ang sahig sa loob ng bahay ay matatag. Subalit, ang mundo sa ating paligid ay puno ng mga banayad na panganib, mga ugat ng puno na sumisira sa semento, mga parking lot na hindi maayos ang pagkagawa
mga hindi inaasahang mataas na pasukan sa mga tindahan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng ligtas na paglalakad at mapanganib na paglalakad ay madalas na nakasalalay sa simpleng kamalayan. Ngunit ang kamalayan ay makakatulong lamang kung gagawin itong isang ugali. Bawat hakbang na inyong ginagawa ay nagdadala sa inyo patungo sa isang bagay, isang destinasyon, isang layunin, isang kinabukasan ng patuloy na kalayaan. Ngunit ang maling hakbang na ginawa ng walang ingat ay maaaring magdulot ng kabaligtaran. At habang ang ibabaw na inyong nilalakaran ay isang mahalagang salik, gayon din ang paraan ng inyong pagdadala sa inyong sarili. Dahil kahit ang pinakamatatag na daan ay hindi kayo mapoprotektahan kung ang inyong katawan ay hindi handa para sa paglalakbay sa unahan. At yan po ang magdadala sa atin sa susunod na kritikal na pagkakamali na ginagawa ng maraming tao kapag naglalakad paglampas ng edad 70. Ikatlo, paglalakad ng hindi pinapansin ang postura. Ang postura po ay higit pa sa simpleng pagtayo ng tuwid. Ito ang pundasyon ng bawat kilos na inyong ginagawa. Gayunpaman sa paglipas ng mga taon, madaling mahulog sa mga nakasanayang hindi pabor sa inyo. Ang mga balikat ay nagsisimulang kumuba paabante, ang likod ay bahagyang humuhukot at ang mga hakbang ay nagiging mas maikli at hindi na gaanong kampante. Nangyayari ito ng paunti-unti, kaya't marami ang hindi man lang ito napapansin. Ngunit ang hindi magandang postura habang naglalakad ay hindi lamang isang maliit na issue. Ito'y isang tahimik na magnanakaw na nagnanakaw ng inyong balanse, lakas at katatagan. Kapag humihina ang postura, nagbabago ang pagkaka-align ng inyong katawan sa paraang nagdudulot ng hindi kinakailangang stress sa inyong mga kalamnan at kasukasuan. Ang kuba na likod ay humihila sa inyong bigat paabante na pumipilit sa inyong mga binti na magtrabaho ng mas mabigat para manatili kayong tuwid. Ang pagtingin sa ibaba habang naglalakad ay hindi lamang nagpapahirap sa inyong leeg, kundi nakasisira rin sa inyong pakiramdam ng balanse na ginagawang mas madaling matisod sa mga hindi nakikitang hadlang. Ang pagsushuffle o pagkakaladkad ng paa sa halip na maayos na paghakbang ay senyales ng pagkawala ng kumpiyansa sa pagkilos na nagpapataas ng posibilidad ng maling hakbang at pagkahulog. At habang humihina ang postura, humihina rin ang kakayahan ng katawan na mabilis na makatugon sa biglaang pagkawala ng balanse. Ang mga epekto ng hindi magandang postura ay higit pa sa mismong paglalakad. Ang pagiging kuba ay pumipiga sa mga baga na nagpapahirap sa malalim na paghinga at pagkuha ng sapat na oxygen na kailangan ng inyong katawan. Maaari itong humantong sa paulit-ulit na pananakit sa likod balakang at tuhod na ginagawang masakit na karanasan kahit ang maiikling paglalakad. Sa paglipas ng panahon, ang maliliit na paghihirap na ito ay naiipon na nagiging dahilan upang iwasan na ang pagkilos. At kapag nabawasan ang pagkilos, bumababa rin ang pangkalahatang kalusugan. Humihina ang mga kalamnan, naninigas ang mga kasukasuan, at tumataas ang panganib ng pagkahulog.
Hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng kumpiyansang itsura habang naglalakad. Ito'y tungkol sa pagtiyak na bawat hakbang na inyong ginagawa ay matatag, malakas, at walang hindi kinakailangang hirap. Ngunit ang postura ay hindi lamang tungkol sa nakasanayan. Ito'y tungkol sa kamalayan. Ito'y tungkol sa pagkilala kung kailan ang inyong katawan ay kumikilos laban sa inyo at pagpiling itama ito bago pa ito humantong sa mas malala. Dahil ang paglalakad ay hindi lamang tungkol sa pagpunta mula sa isang lugar patungo sa iba. Ito'y tungkol sa pagkilos ng may lakas at katatagan. At kung ang inyong postura ay kumakalaban sa inyo, mahihirapan ang inyong katawan na makasabay. Ngunit may mas mahalaga pa kaysa postura lamang, dahil kahit ang pinakamagandang postura ay hindi kayo mapoprotektahan kung ang inyong mga kalamnan at balanse ay hindi sapat ang lakas para suportahan ito. At diyan po pumapasok ang susunod na pagkakamali. Ikaapat, paglalakad ng walang pagsasanay sa lakas o balanse. Ang paglalakad po ay maaaring tila pinakanatural na bagay sa mundo, ngunit kung walang sapat na lakas at balanse, kahit ang pinakasimpleng mga hakbang ay nagiging alanganin. Ang dating walang kahirap-hirap noong kabataan ay maaaring maging pang-araw-araw na hamon paglampas ng edad 70, hindi dahil nagbago ang paglalakad mismo, kundi dahil nagbago na ang katawang sumusuporta rito. Ang muscle mass o dami ng kalamnan ay natural na nababawasan habang tayo'y nagkakaedad, at kung walang sadyang pagsisikap na panatilihin ang lakas, ang mga binti ay humihina, ang balanse ay lumalala at nawawala ang katatagan. Hindi lamang ito usapin ng pagbagal. Ito'y direktang banta sa kakayahang kumilos at sa kalayaan. Kung walang malalakas na binti, bawat hakbang ay nangangailangan ng mas malaking pagsisikap. Ang mahihinang kalamnan ay nahihirapang patatagin ang katawan na ginagawang potensyal na panganib, ang hindi pantay na daan-hagdanan o kahit bahagyang pataas na daan. Tumataas ang panganib ng pagkahulog hindi lamang dahil sa mga panlabas na hadlang, kundi dahil kulang ang katawan sa kakayahang mabilis na makatugon at makabawi mula sa pagkakadapa. At ang pagkahulog sa ganitong yugto ng buhay ay hindi maliit na bagay. Maaari itong mga hulugan ng bali ng buto, mahabang paggaling, at sa maraming kaso, permanenteng pagkawala ng kumpiyansa sa paglalakad. Ang balanse ay kasing halaga ng lakas. Ito ang nagpapahintulot sa katawan na mag-adjust, maglipat ng bigat at manatiling tuwid nang hindi sinasadyang iniisip. Ngunit ang balanse, tulad ng lakas ng kalamnan, ay nawawala kapag hindi ito aktibong pinapanatili. Maraming senior ang nag-aakala na sapat na ang pagkilos-kilos sa loob ng bahay para mapanatiling buo ang kanilang mga kalamnan at balanse. Ngunit ang pang-araw-araw na gawain ay hindi humahamon sa katawan sa paraang nagpapalakas ng katatagan. Sa paglipas ng panahon, kahit ang maliliit na kakulangan sa lakas at koordinasyon ay naiipon na ginagawang hindi na kung, kundi kailan mangyayari ang pagkahulog. Ang nagpapapanganib sa paghinang ito ay bihira itong mapansin hanggang sa huli na ang lahat. Walang biglaang babala, walang malinaw na sandali
kung kailan nagsesenyas ang katawan na nawawala na ang lakas at balanse. Sa halip, ang mga pagbabago ay dumarating ng paunti-unti, isang bahagyang pag-aatubili bago humakbang pababa ng bangketa, isang kamay na kumakapit sa muwebles na hindi naman kailangan noon, isang lumalagong kagustuhang umupo kaysa tumayo. Ang mga banayad na senyales na ito ay paraan ng katawan para magbabala na ang paglalakad ay hindi na kasing ligtas ng dati. Ngunit ang magandang balita, ang paghinang ito ay hindi tiyak na mangyayari. Ang katawan ay nananatiling may kakayahang umangkop, kayang muling palakasin ang lakas at balanse sa anumang edad. At habang mahalaga ang malalakas na binti at matatag na pagtapak, hindi sila sapat ng sila lamang. Dahil kahit ang pinakamalakas na katawan ay maaaring malagay sa panganib kung hindi ito pinapakain ng tama. At yan po ang magdadala sa atin sa isa pang kritikal na pagkakamali, isa na nangyayari bago pa man kayo humakbang. 5, paglalakad ng hindi isinasaalang-alang ang pagod o dehydration. Ang paglalakad po ay hindi lamang tungkol sa pagkilos. Ito'y tungkol sa enerhiya, kamalayan at kontrol. Ngunit kapag dumapo na ang pagod, nagbabago ang lahat. Ang mga hakbang ay bumabagal. Bumabagal din ang bilis ng reaksyon at ang kakayahang mag-navigate kahit sa mga pamilyar na lugar ay nakokompromiso. Pinupurol ng pagod ang ating mga pandama na ginagawang mas mahirap makita ang maliliit na hadlang at mas mapanganib ang hindi pantay na mga daan. At para sa mga nakatatanda, ang mga kahihinatnan ng paglalakad habang sobrang pagod ay hindi lamang tungkol sa pakiramdam na ubos na ang lakas. Maaari itong magbago ng buhay. Ang kakayahan ng katawan na pamahalaan ang enerhiya ay nagbabago habang tayo'y nagkakaedad. Ang tulog ay maaaring hindi na kasing epektibo ng dati sa pagpapahinga at ang ating tibay ay hindi na tulad ng dati. Ang paglalakad habang pagod ay hindi lamang hindi komportable, ito'y mapanganib. Ang mga kalamnan ay hindi tumutugon ng kasing bilis. Ang mga kasukasuan ay parang mas naninigas at mas mahirap panatilihin ang balanse. Ang simpleng paglalakad na walang kahirap-hirap, isang dekada na ang nakalipas, ay maaaring maging nakakapagod na humahantong sa mas mabagal na reaksyon at mas malaking tsansa ng pagkahulog. Ang pagod ay nakakaapekto rin sa pagpapasya na ginagawang mas madaling magkamali sa pagtantiya ng distansya, matisod sa mga bangketa o makaligtaan ang hindi pantay na daanan. Ang katawan at isip ay dapat naganap na nakatuon sa paglalakad upang magawa ito ng ligtas at tinatanggal ng pagkapagod ang kamalayang iyon. Ang dehydration o kakulangan sa tubig ay nagdaragdag ng isa pang nakatagong panganib. Maraming senior ang minamaliit ang pangangailangan ng kanilang katawan sa tubig, hindi namamalayan na ang pakiramdam ng uhaw ay nababawasan habang nagkakaedad. Sa oras na magsimula ang dehydration, maaaring naroroon na ang mga sintomas tulad ng pagkahilo, panghihina at pagkalito. Ang paglalakad sa ganitong estado ay parang pagkilos sa gitna ng hamog, hindi matatag, hindi sigurado, at palaging nasa panganib na mawalan ng balanse.
Kung walang sapat na tubig, maaaring biglang bumaba ang presyo ng dugo na magdudulot ng pagkahilo o himatay. Ang isang sandali ng pagkahilo sa maling oras, isang hakbang pababa ng bangketa, isang pagliko sa hindi pantay na daan ay maaaring sapat na para magdulot ng malubhang pagkahulog. Ang pagkakamali ay hindi lamang sa pagbabalewala sa pagod o dehydration. Ito'y sa pagmamaliit sa kanilang kapangyarihan. Ang mga tahimik na banta na ito ay hindi laging nagpaparamdam agad sa pamamagitan ng matitinding sintomas. Ang pagod ay maaaring dahan-dahang pumasok, isang mabagal na pagkaubos ng enerhiya na hindi napapansin hanggang sa huli na ang lahat. Ang dehydration ay maaaring mangyari bago pa man lumitaw ang uhaw. Ang ligtas na paglalakad ay hindi lamang tungkol sa kung saan ka tumatapak. Ito'y tungkol sa kung gaano kahanda ang iyong katawan sa bawat hakbang. At habang mahalaga ang pag-iwas sa pagod at pananatiling hydrated, may isang huling katotohanan tungkol sa paglalakad. Paglampas ng edad 70, hindi lamang ito tungkol sa pag-iwas sa mga panganib. Ito'y tungkol sa pagyakap sa mga gawi na magpapanatili sa inyong malakas, malaya at masigla sa darating pang mga taon. Matalinong paglalakad ang susi sa panghabang buhay na mobilidad. Ang paglalakad po ay higit pa sa isang paraan ng pagpunta mula sa isang lugar patungo sa iba. Ito ay simbolo ng kalayaan, kasarinlan at sigla. Bawat hakbang ay nagdadala ng habambuhay na karanasan, katatagan at pagnanais na patuloy na sumulong. Ngunit paglampas ng edad 70, ang paglalakad ay hindi na isang bagay na maaaring balewalain. Nagbabago ang katawan, tumataas ang mga panganib at ang mga gawi na dating tila hindi nakakapinsala ay biglang maaaring maging mapanganib. Gayunpaman, ang pinakamalaking pagkakamali sa lahat ay ang paniniwalang wala nang magagawa. Ang pag-iwas sa mga patibong na ito sa paglalakad ay hindi tungkol sa takot. Ito'y tungkol sa kamalayan. Ito'y tungkol sa pagkilala na ang paraan ng inyong paglalakad ngayon ang tutukoy kung gaano kahusay kayong kikilos bukas. Ang tamang sapatos ay hindi lamang isang pagpili para sa ginhawa. Ito'y isang pananggalang laban sa kawalan ng katatagan. Ang pagbibigay pansin sa inyong paligid ay hindi lamang tungkol sa pag-iingat. Ito'y tungkol sa pananatiling konektado sa mundong nakapaligid sa inyo. Ang magandang postura ay hindi lamang tungkol sa itsura. Ito'y tungkol sa lakas at balanseng nagtutulungan. Ang pagpapalakas ng kalamnan at katatagan ay hindi lamang tungkol sa ehersisyo. Ito'y tungkol sa pagpapanatili ng kumpiyansang lumakad ng walang pag-aatubili. At ang pananatiling mapagmatyag sa pagod at hydration ay hindi lamang tungkol sa magandang pakiramdam sa sandaling iyon. Ito'y tungkol sa pagpigil sa isang sandali ng kahinaan na maging isang pangmatagalang pinsala. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagkawala ng kakayahang lumakad ng madali, ngunit nangangahulugan ito ng paglalakad ng may intensyon. Bawat gawi na inyong pinauunlad ay maaaring pumoprotekta sa inyong mobilidad o naglalagay nito sa panganib. Nasa inyo po ang pagpili. Kumilos ng matalino, lumakad ng may kumpiyansa,
at magtiwala na ang mga hakbang na inyong gagawin ngayon ay magdadala sa inyo ng ligtas sa mga darating pang taon. Bilang inyong doktor, narito po ang isang mahalagang aral sa buhay na nais kong ibahagi. Ang maliliit at tuloy-tuloy na pagsisikap natin sa pangangalaga sa ating katawan ngayon ay nagbubunga ng malalaking pakinabang sa kalidad ng ating buhay bukas. Ito po ay tungkol sa maagap na pangangalaga, hindi yung kung kailan may problema na saka pa aayusin. Hinihikayat ko po kayo na maglaan ng sandali upang pagnilayan ang inyong mga natutunan. Ano po ang isang pagbabago na maaari ninyong ipangako sa inyong sarili na sisimulan sa inyong mga gawi sa paglalakad? Umpisa ngayon, mangyari po lamang na ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga karanasan at pangako ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, mangyaring i-like po ninyo ito, mag-subscribe para sa iba pang kaalaman tungkol sa malusog na pagtanda at ibahagi sa inyong mga kaibigan at pamilya. Sabay-sabay po tayong lumakad ng ligtas at may kumpiyansa sa bawat yugto ng ating buhay.